You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Dipasyon. Alam nyo, ang nakakalungkot, pinaglalaroan tayo ng malalaking bansa eh. Kung yung mga taga-West ay meron silang ISIS, Al-Qaeda, etc. At yan naman hindi naman pwede itago. At yan ay inamin mismo ni Hillary Clinton. Ito, katunayan, nandito sa akin. Nandito. Inaamin niya na creation nila yung Al-Qaeda, yung ISIS. Okay? Ngayon, ang problema ay yung katabi nating bansa ay terorista rin. Narco-terrorist naman itong China. Nakita nyo, ngayon lang, kundi pa sa panahon ni President Duterte, ay hindi maglalabasan na puro mga mainlander at puro incheck ang involved sa droga. At ngayon lamang na lumalabas na may mga taong nahuhuli na talagang incheck. Magagalit dyan, no? Dahil ikaw ay matinong incheck ka. Totoong, ito, hindi na nang yan. Pilipino na yan. True to heart. Yan. Nasa China Daily yan. Pero yan ay parang Pilipino na yan. Kaya lang, ngayon lamang nakikita natin na talagang sangkaterbang incheck ang nahuhuli. At ang hindi pa nasasabi dyan ay yung mga amo nila na mga local Chinoy na malalaking tao at ang yayaman. Yan ang hinihintay ng, alam mo, Secretary, no? Yan ang inaangal ng ibang mga observer. Puro mga small fishes lang ang nahuhuli at mga second layer, no? Yung mga malalaking tao, actually just like sa local, sa law enforcement lang eh. Talagay mo na given the premise na nagbigyan na pinpoint sila dalawang general sa Quezon City. Pero nasa na yung mga retired generals na nagpayaman at ang lalaki ng mga bahay at mga pamilya, second family, third family ay kung check mo, lifestyle check mo, talagang mahihilo ka, paano nagsiyaman ito? Kaya doon mo makikita na tayo pinaglalaroan ng malalaking bansa, na kung hindi tayo, we're not getting our act together, ay talagang goodbye Philippines. Lalong-lalo na sa ganitong mga panahon na turbulent times, September onward, ay dapat maging vigilante tayo. Dahil for sure, ay maraming upheaval tayong maharapin coming soon. At siguro mabigyan tayo ng ibang input ng ating anak ko na to eh. Si Ferdy, dahil ito eh, tatay nito, parang kapatid ko, no? Nabanggit po yung aking yumaong ama. Siya po ay dating presidente ng Consumers Union of the Philippines. Siya ang nagtatag ng kauna-unahang NGO ng mga overseas workers, the Association of Filipino Overseas Workers Incorporated or AFOWI in 1978. Nagsimula siya na labor unionist. Siya nagtatag ng kauna-unahang labor union sa restaurant industry sa Selecta at kauna-unahang strike sa restaurant industry sa Selecta rin. Kaya sa kanya po ko natutunan yung Cuban model of socialism at kinikwento ko nga kay Secretary Masa yung mga dapat nating gawin. No? Dahil ang napapansin po natin sa ating lipunan ngayon ay tila sa Amerika, meron tinatawag na Black Lives Matter. Dahil pinapatay ng pulis yung mga negro. Pero sa Pilipinas, nagkakaroon na po ng Brown Lives Matter. Bakit po? Kasi alam naman ng lahat na mga Pilipino, salesman lamang. Dahil ang shabu po, composed of several chemicals. Ang Pilipinas po, hindi industrialized country. Ang nakakagawa po ng mga basic chemicals para maging shabu ay nakikita naman, hindi naman ito sikreto. Nandyan yung Taiwan, nandyan yung Hong Kong, which is part of mainland China. Ngayon, itong mga taga-Taiwan na ito, itong mga taga-Hong Kong na ito, taga-mainlanders na ito, ang kausap nila dito, wag naman magagalit yung ating mga kapatid na Filipino-Chinese, mga Filipino-Chinese. Di ba? Ang mga Pilipino, inuulit ko, salesman lamang. Pero makikita natin, pagka foreigners o Filipino-Chinese yung involved o mga medyo malalaking mga tao, meron silang tinatawag na all kinds of due process are extended to them.
Pero pagmasa, ang pinaghihinalaan pa lamang, daglian ng pinapasok ang bahay at pinagpapatay ang mga tao, no? Hindi po makatarungan ng ganitong sistema na merong ibang justice para sa masa at merong justice naman para sa mga may kaya. Dapat po pantay-pantay ang ating hustisya. At sinasabi ko nga po, kung ang pinapatay natin ay yung mga salesman lamang, pero nananatili dyan yung mga manufacturers, wholesalers, importers, distributors, para bang pumasok ka sa bahay mo, nakita mo baha, punong-puno ng tubig, walis ka ng walis, hindi mawawala yung tubig. Hanapin mo yung gripo, isara mo yung gripo. Yung mga gripo, nandyan merong mga allegations na yung isang malaking drug lord na Peter, ang first name, nakalabas na raw ng bansa. So, paano nangyari ito? Samantalang under investigation na siya, pinagsususpensyahan na siya, no? And then another threat to our country today is not only this narco-terrorism or narco-politics. Ang isa pong malaki na hindi nakikita ng marami, the elephant in the room, is the balkanization of the Philippines. Na ito po ay proyekto ng mga Western countries in collaboration with Malaysia. At sinasabi ko nga po sa inyo ngayon na yung Malaysian Constitution of the Philippines ginagawa na, no? Nakakatakot dahil yung COMELEC na merong suspetsya sa kanilang pagbibilang, tila hindi sila nakapanood ng Sesame Street nung sila ay mga bata pa at hindi sila natutong magbilang, walang pumapansin, no? Walang napapanagot dyan sa COMELEC na yan. At baka gamitin sila, no? Baka gamitin sila na kahit na manalo yung no sa plebisito, sa Constitution, sasabihin ng COMELEC panalo ang yes. Alam po natin si Lord Mark Malloch Brown, kahina-hinalang tao ito. Unang-una, British ito. At maraming naghihinala na siya ay MI6. Involved sa MI6. Ang barkada niya. Mas mataas pa. Mas mataas pa doon. Of course, may mga globalist dyan. Ano? Si George Soros. So, ang proyekto po nila is balkanization of countries. Nauna dyan ang Yugoslavia. Nagkamali si Joseph Broz Tito, isang magaling na presidente, katulad ni Presidente Duterte. Nagkamali si Joseph Broz Tito, na-industrialize niya yung Yugoslavia, napaunlad niya ng gusto. Ang problema, inadapt niya federalism Kaya nung namatay si Joseph Broz Tito, lahat ng pinundar niya nawala. Naglahong parang bula. Pagkagawa po tayo ng konstitusyon, ang iniisip po natin dapat ay yung kapakanan ng mga saling lahi, hindi yung present lamang. Kasi ang konstitusyon, panghabang buhay yan. Hindi yan para sa incumbent president lamang. Kung i-adapt po natin federalism, unang-una hindi po federalism yan That is reverse federalism. Kasi sa dictionary po, ang ibig sabihin ng to federate, two or more coming together to become one. Let us remember that all countries on earth that have federalism started with several independent countries, like the 13 independent countries or states of the United States of America coming together to become one United States. The several countries of Bavaria, Prussia, etc., of Germany started out as independent countries. Wala pong self-respecting country on earth na mag-a-adapt ng reverse federalism. You are already one, and then you will divide the one into many. That is dangerous. That is dangerous. Even China has not adopted that. Why? Because China experienced balkanization before. There were spheres of influence. The British sphere of influence, the German sphere of influence. Kaya nga meron dyan yung German beer, no? Yung nagtayo ng beer na negosyo yung Germany dyan. Tapos yung British naman nagtayo ng opium business. Ngayon, ayaw na ng China na mabalkanize sila, kaya hindi nila inadapt yung federal system na yan. Ngayon, bakit gustong-gusto ng iilang mga tao yan? Hindi natin malaman, ano? At
nakakabahala ang ganitong sitwasyon na inilalagay natin sa dangerous grounds ang ating bansa para mabalkanize. Hindi natin sinasabi na mababalkanize ang Pilipinas sa panahon ni President Duterte, who is a strong leader. But what after him? After him, ano mangyayari dito? Tandaan po ninyo, pagka tayo ay nag-adapt na ng federalism, merong inherent right ang bawat state to declare independence from the Union. Inherent right yan. Ngayon, pag hindi mo kinilala yan, civil war ang kahahantungan yan. Kitang-kita natin yan sa Amerika. When the southern states exercise their inherent right to secede from the Union, hindi ginalang, hindi kinilala ni President Lincoln yung inherent right na yan, ay nagkaroon po ng civil war, the most bloody war in U.S. history compared to all other wars wherein the United States was involved. Put together. So many lives were lost. Now, what if this is not an impossibility? What if Mindanao or Mindanao, Sulu, and Palawan, Minsupala, is already one state under the Federal Republic of the Philippines, and suddenly it declares independence and decides to join the Federation of Malaysia? What can we do? We have a weak armed forces. It already happened in Crimea. Therefore, this is not a conspiracy theory. And remember that Ukraine is not even a federal country. Ukraine is a unitary state, and yet it happened to them. If we adopt federalism, we will be putting our country in danger deliberately. Why are we doing that? Even Indonesia, the biggest archipelago in the world, did not adopt federalism. Why? Because they fear that aside from losing Sarawak to Malaysia, aside from losing Timor-Leste to Malaysia and the Australia and the other countries, because conspiracy ang Timor-Leste na yan dahil maraming natural gas dyan pag binasa ninyo yung BBL, binabanggit dyan natural gas, oil, uranium. Alam ba ninyo ang uranium? Yan ang ginagamit na panggawa ng bomba atomika. At meron pang deuterium dyan, yung fuel of the future. Yan ang tanging pag-asa ng Pilipinas para umunlad. Ngayon, it only takes a simple referendum. You don't have to fire a single shot. Katulad na nangyari sa Crimea, nagkaroon ng peaceful referendum. Nanalo ang yes. 90% of the Crimeans decided to join the Federation of Russia, the Russian Federation. May nagawa ba yung Ukraine? May nagawa ba yung international community? May nagawa ba yung United Nations? Crimea is now back to Russia. Now, if Mindanao, Sulu, and Palawan, remember that Palawan includes the Spratlys. America is not far behind this move to balkanize the country. Why is America, the United States of Institute of Peace, advocating the change of our Constitution? It should be the Filipino people. It should be the Filipino people. Not even the executive department. If you will read the Constitution, even the executive department is prohibited from interfering or joining or participating in the change of the Constitution. Let us remember Dictator Marcos. Did Dictator Marcos meddle in the 1971 Constitutional Convention? It was a Constitutional Convention composed of elected delegates. Now they are going to appoint 25 to 35 learned men, quote-unquote, which includes people whom we know are close to Malaysia. So, what will this 25 to 35 man do? Why is it that the parliamentary federal system is being forced down our throats without any genuine clamor from the Filipino people? Remember that the sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. If there is going to be a change in the Constitution, it must come from the people through their duly elected representatives, just like in the 1971 Constitutional Convention. And remember that the president of the 1971 Constitutional Convention was even an opponent of Marcos, Macapagal. So, we must remember that democracy starts at home. And the love of country must be paramount. We should not be subservient to the interest of those countries
who want to balkanize us. Remember that Malaysia is not a neutral country. It stole Sabah from us. It stole Sabah from us. We were asking Malaysia to present the case before the International Court of Justice because the International Court of Justice cannot gain jurisdiction without the two parties voluntarily submitting to its jurisdiction. Malaysia deliberately ignored because they know that they will lose the case. And now we have made them the mediator in the peace talks when they are not a neutral party. It should be a neutral party, not an impartial, not a partial or biased party. Now we have heard of reports that it is actually the Malaysians that are pushing for the parliamentary federal system. Why? To balkanize the Philippines. It's that simple. Maybe not during the time of President Duterte, but after his time. As I told you before, during the time of Joseph Broz Tito, Yugoslavia was very industrialized country. It had cohesion, but after his death, that came the problem. Now, if after Duterte, we have a weak leader, or a leader who does not know the intricacies of international politics, the moves of America, the moves of Britain, the moves of Malaysia, Japan, which is starving and much needing in oil, and looks upon the oil in Mindanao as a source of oil in the future. Uranium, which is there. Remember that Spratlys is part of Palawan. Whoever gets Palawan can now claim ownership of Spratlys. So these are things that should not be ignored. Napakayaman po ng Pilipinas. Ang dami pong ginto sa Tiwalwal, pero bakit ang Pilipinas walang ginto? Ang China merong 7,000 metric tons of gold. Saan ang galing yan? Pilipinas. Pag-isip-isipan po natin, ipamimigay natin ng ganun-ganun na lang yung mga natural resources na binigay sa atin ng Diyos. Bakit nilagay ng Diyos yung mga natural resources na yan sa Pilipinas? Para yumaman yung mga Malaysians? Hindi po, para sa Pilipino yan. Alam po ba ninyo yung pinanggawa ng Twin Towers sa Malaysia? At saka yung kanilang Putrajaya, yung kanilang mga pinagmamalaki doon, yung kanilang proton car plant. Lahat ng pera doon ang galing sa Sabah, which rightfully belongs to the Filipino people. Dapat tayo po ang mayaman. Dapat ang mga Malaysians, ang mga maids, ang mga prostitutes dito sa Pilipinas. Eh bakit po ang mga Pilipino, ang mga maids at mga prostitutes sa Malaysia? Alam mo, medyo nakakapangilabot itong mga nangyari. Dahil kapag sinabi ni Ferdy kanina na meron tayong uranium dito, hindi lang uranium. Thanks to what happened to sa Mama Sapano. Kung hindi pa nangyari yung Mama Sapano, hindi natin malalaman na lahat ng mga rare earth na hinahanap ng buong mundo ay nasa atin. Kaya nung malaman ng mga puti na binibenta na itong faction ng gobyerno ni Noynoy sa mga Malaysian Chinese, without them knowing na itong Malaysian Chinese ay funded by mainland China. Kaya nagkaroon ng sting operation sa Zamboanga, bang! Swak na swak itong mga kawatan ng gobyerno. Look what happened. Tapos ngayon, parang namamatay na istorya dahil nga niyayabang nung ilang mga bata ni Noynoy na nag-antisipo sila sa lahat ng mga kalaban. Just like any typical big business na interest na lahat tinatayaan. Ganun na nangyari dyan eh. Kanina nagsalita ako doon sa federal system. No? I'm now going to tackle the parliamentary system. Pero before that, baliwala ho ang national security. Hindi na po uso ngayon yung lulusubin ka para sakupin ka. Hindi po. Hindi na kailangan. Marami po mga fifth columnist ngayon sa loob mismo ng ating gobyerno. Ang unang-una, tinanggal nga yung protection sa rice eh. Alam ba natin yon? Wala na tayong food security. Iaasa na natin lahat ng ating rice sa importation. Smuggling. Pag nagkagera po, patay tayo pare-pareho dito, wala tayong makakain. Pangalawa, yung ating kuryente, pinakamahal sa buong mundo. Wala pong pumapansin dito. Nakalagay po sa ating konstitusyon, dapat para sa mahirap. Pero ang sinisisi natin, yung ating konstitusyon, gustong palitan yung ating konstitusyon. Ang tanong, pag napalitan ba yung ating konstitusyon, bababa ba yung presyo ng kuryente? O niloloko lang tayo ng mga ito? Ang number one po dito, hindi po pagpapalit sa konstitusyon. Bakit? Pag pinalitan natin yung ating konstitusyon, gagawin natin parliamentary system at French style,
Naintindihan ba niyo kung ano yung French style? Yan po ang monarchy, kaharian. Ano po nangyayari sa France ngayon? Si François Hollande, sabi niya, socialist siya. Pero anong ginawa niya? Austerity, kabaligtaran ng socialism. Gusto niya gawing 75 years old yung retirement age. Patay ka na, hindi mo matatanggap yung pension mo. Nagkakaroon na po ng Second French Revolution. Hindi binabalita dito. Bakit? Ang parliamentary system po ay sistema ng mga oligarkya. Ang term limits po dyan, wala. Habang buhay, Prime Minister ka hanggang walang vote of no confidence. Paano magkakaroon ng vote of no confidence? Eh lahat na nasa parlamentaryo, hawak nila George Soros, hawak nila IMF World Bank. O paano magkakaroon ng vote of no confidence? Galit na ang taong bayan ng France kay Hollande at saka kay Valls, kay Prime Minister Valls. Hindi nila matanggal. Eh walang vote of no confidence. Eh, paano magkakaroon ng vote of confidence? Hawak nila yung parliament. Isa pa po, walang term limits, rubber stamp. Tapos tatanggalin pa raw yung party list natin. Sus Mariosep, pag tinignan po niyo yung Congress natin, tsaka ang ating Senate, composed of political dynasties. Gusto nilang baguhin yung Constitution para mawala yung prohibition against political dynasties. So reform po ba ito? O niloloko tayo dito? Pagka po, ang dapat po dito, palitan yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ipatupad yung batas. Sundin ang konstitusyon. Ano ba sinasabi ng konstitusyon? Kailangan merong anti-political dynasty para yung mga nagiging congressman dyan, yung mga nagiging senador dyan, yung mga tunay na patriotiko at yung taong bayan inaatupad. Ngayon, gusto nila magtsatsa para 100% foreign ownership o kaya 50% foreign ownership. Pag 50% foreign ownership, sino pa makikinabang dyan? Si Manny Pangilinan. Bakit? Napatunayan ng Supreme Court na lumagpas sa 40% ang PLDT. So pag ginawang 50%, di ayos na. Di ba? Pag 100% naman po, hindi na kinakailangan sakupin tayo ng China. Bibilihin na lang po ng China ang Republic of the Philippines at saka yung Filipino people. Hindi na magpapaputok. Sayang yung bala. At sa bandang huli po, imbes na magtsatsa tayo, huwag natin baguhin yung usapan. Dalhin natin sa industrialization. Bakit hindi tayo makapag-industrialize? Pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Pinakamahal na tubig sa buong mundo. Pinakamahal na toll fees sa buong mundo. Hospitalization. Nagkasakit yung anak ko, dinala ko sa Cardinal Santos. Aba, si Manny Pangilinan ang may-ari. Kahit saan mo dalhin, si Manny Pangilinan ang may-ari. Saan pupunta ang Pilipino? Pinapatay tayo, depopulation. Kung hindi ka babanatan sa napakamahal na hospitalization, babarilin ka, papasukin ka. Kaya pinaglalaban din po natin yung Brown Lives Matter dito. Hindi lamang po yung mga dayuhan, mga puti, mga Chinese ang may karapatan dito. Ang mga brown Filipinos po hindi dapat pinapatay, hindi dapat pinapaslang. Meron po tayong human rights. At ang Constitution po natin, yan ang ating pananggalang. Pag pinalitan mo yung Constitution, tatawaging reforms, gagawin parliamentary federal, nawala yung Bill of Rights. May magagawa pa tayo dyan. Yung Malaysia, nakuha yung Mindanao, Sulu, Palawan. Yung Luzon at Visayas, naging giant military base ng Amerika. Yung West Philippines Sea, napunta sa China. Na-balkanize tayo. Anong klaseng tsa-tsa yan? Tugtog yun ng mga luma na Ang uso ngayon, iba na. Hindi na po tsa-tsa ang uso ngayon. Ang uso po ngayon, pag sinabi mong sosyalista ka, gumawa ka ng mga socialist policies. Nakalagay sa Constitution, urban land reform. Nasaan ang urban land reform? Wala. Ang minuupahang apartment, 12,000 per month. Yan ba ang urban land reform? May nakalagay dyan, land reform, rural land reform. Meron ba? Wala. Dalhin po natin ng usapan sa tunay na socialist policies. Pag sinabi mong socialist ka, magpatupad ka ng socialist policies. Huwag mong dalhin sa tsa-tsa ang usapan. Dahil yung tsa-tsa na yan, imbis na makabuti yan, makakasama yan. We only have 6 years under President Duterte. Pag inubos mo sa tsa-tsa yan, tapos ang gagawa ng constitutional amendment yung Kongreso, tatanggalin nila yung anti-political dynasty provision, tatanggalin nila yung provision na war, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, tatanggalin nila yung anti-nuclear provision, tatanggalin nila anti-US bases provision, tatanggalin nila yung free hospitalization for the poor. Pasahin po natin ang konstitusyon bago natin palitan. Baka mas maraming mawala sa atin kaysa sa mag-gain natin. Ang gaganda po ng nakasulat dyan, ang gumawa po ng 1987 Constitution, kaya meron din po akong paggalang sa ating mga kapatid sa kaliwa, mga kaliwa po ang gumawa niyan. Marami pong mga kaliwa dyan, mga patriotic na tao na pinili. Bagaman yan, in-appoint,
Isa po yan sa pinakamagandang konstitusyon, ha? Socialist constitution po yan. Socialist po yan kung pag-aaralan natin at kung ipapatupad. Ang problema, since it was ratified, it has never been implemented. Meron ba tayo nabalita na genuine land reform? Wala. Meron ba tayo nabalita na urban land reform? Wala. Free hospitalization for the poor? Wala. Yung nakalagay dyan, bawal ang US bases. Andiyan po ang EDCA. Sinasabutahe yung ating konstitusyon. Ngayon, paano mapapaalis? Halimbawa, gusto natin paalisin yung US bases na yan. Paano natin mapapaalis yan kung binago mo na yung konstitusyon? Sabi ng Supreme Court, yun daw EDCA, constitutional. Alam naman natin, hindi. Pero pag binago mo ang konstitusyon, wala ka ng pag-asang matanggal yung US bases na yan. Kaya dapat po ingatan natin, kasi ang gagawa ng konstitusyon na bago, sabi ko nga sa inyo, nandyan yung Malaysian interest, nandyan yung American interest, Chinese interest. Tapos ang gagawa mga political dynasty. Sus Mariosep, di tatanggalin nila yung US bases provision, anti-US bases, lahat na ng mga magagandang provision dyan, mawawala. Yung natural resources natin, ang magme-may-ari, mga Hapon, mga Amerikano, mga Chinese, mawawasak ang ating bansa, mababalkanize tayo. Anong klase pong reforma yan? Hindi po yan ang reforma ang gusto natin. Ang reforma ang gusto natin, umpisahan, ibaba na by 50% ang kuryente. Yan po ang challenge natin. Ibaba, kayang-kaya po yan. Cafferty, actually, talagang bilib ako sa inyo na napakarami po ninyong alam para sa good government. Sa mga nasabi niyo po, sino po ba yung dapat nating tamang tao na mabigyan ng yung mga sinasabi niyo dapat na-implement yan kung kinakailangan? Hindi po isang tao ang magsusulong ng interes ng mamamayan. Sino po? Tama po yung sinabi, basahin natin yung aksyon ng ating mahal na Pangulo, hindi yung kanyang salita. Katulad yan, tutulungan ng agrikultura, pero tinanggal yung protection ng ating rice farmers against importation. Sabi ni Per niya, bubuksan na ang merkado para panay-import na lang tayo ng import. Pagkatapos, isusulong ang charter change para magkaroon ng either 50% o 100% foreign ownership. Tatanggalin ang party list. Dapat po tingnan natin, ito ba'y makakabuti o makakasama? Yung parliamentary system ng France na isang dictatorship ng IMF World Bank at ng mga pasista, ito ba'y dapat nating ipatupad sa Pilipinas? So wag po tayong mag-rely sa salita ng ating mahal na Pangulo sapagkat marami pong mga vested interest na nakapaligid sa kanya. Ngayon, kung ang taong bayan ay mag-iingay, siya po ay magkakaroon ng lakas para sundin yung taong bayan. Imbes na magkaroon tayo ng tsa-tsa, ang dapat niyang unang atupagin ay yung tunay na reforma. Hatiin sa kalahati ang kuryente. Bakit? Pag meron pong purchasing power ng tao, ang ekonomiya po ay gugulong. Yung isusubo na lang ng anak mo, mapupunta pa kay Salim, mapupunta pa kay Manny Pangilinan, mapupunta pa kina Lopez, kina Ayala, kung sino-sinong may-ari ng mga independent power producers dyan. Napakamahal po ng ating kuryente. Kayang-kayang hatiin ng kalahati. Binabayad mo ngayon 3,000. Pwede po maging 1,500 yan. With political will. Diyan po gamitin ng ating presidente ang kanyang political capital. Huwag po sa tsa-tsa. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot na trumpong tumatarang. Galaw-gaw, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan.